binitawan ko ang isang pwesto dito sa shop. Pero bakit meron pa ring ngiti sa aking mukha? What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again for another vlog. And yes, tama po kayo ng pagkakarinig. Ginibap ko na yung isang pwesto ko dito sa shop at pinag-isa na lang ulit ang buong tindahan. At ito na yung tsura niya ngayon. Ayan, so ito yung labas. Ito yung mga display natin. Ito yung isang estante. Tapos ito naman yung isa. Tapos may mga konting display tayo sa ibabaw. And then yung ating mangilang-ilang riding gears, gloves, balaklava, mga bags, DC monorack, mga shock, grips, helmet at top box, at ang ating mga gulong na nagkalat. Tapos, pakita ko naman sa inyo yung personal area ko dito. Ito. Ayan. So, usually yung laptop dito yan nakalagay. Pero may ginagawa kasi ako ngayon. May tinatype lang ako. So, dito ako kumakain. Ito yung mga tools natin. Ito pa yung mga ibang tools. Hindi sila magkalayo ng table na to para pag may kinailangan akong gamitin, magkalapit lang sila. Ito pa ibang mga display natin. Actually, konti lang din stocks natin yun. So, yan ang aking buong area. To be honest, hindi ko na sana gagawa ng vlog itong topic na to. Pero, nakakatuwa lang kasi minsan may mga nagpi-PM pa rin sa atin tungkol sa mga previous vlogs natin. Na nagtatanong kung paano magsimula ng ganitong business, about sa mga suppliers natin, basta yung mga tao na gusto ring pumasok sa ganitong hanap buhay. Siyempre, ang negosyo naman ay parang gulong lang din. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Okay naman sana yung plano ko na maging full-time na gawaan itong second hub until the time na umalis yung nakuha nating mechanic. Na nagtagal din naman for 6 months. Tapos, nagbago na ang plano ko. Ayoko na ulit kumuha ng mekaniko. Kumbaga, medyo nawalan na ako ng gana na makikisama ka na naman. Tapos, hindi talaga may iwasan yung minsan mauunsumi ka sa tao, tapos ikaw yung mapapahiya sa customer. Ayan. Kaya nagdesisyon ako na bumalik na lang sa puro items na lang at mga basic na install lang ang tinatanggap ko dito sa shop. Sa totoo lang, mas okay talaga sa akin na solo ko dito sa shop kasi mas nakakapag-concentrate ako, mas nagagawa ko yung mga sarili kong diskarte. Tsaka kumikita pa din naman ako kahit walang gawa kasi ako pa rin naman yung pinakamura magbenta dito sa area. So, at sa totoo lang, ang laki talaga ng iginanda ng shop. Para sa akin, naging mas maaliwalas. Pati yung area ko, sobrang nagandahan ako sa pagkakaayos. Ngayon, nagagamit ko na ng buo yung dalawang estante, napapatungan ko ng mga gamit or
Kahit pag nakikipag-interact ako sa mga customers, pwede dito, pwede rin dito. Tapos itong area na to, or minsan dito rin, dyan ako nagbabalot ng mga orders sa Shopee. Hindi katulad dati na yung isang estante lang ang nagagamit ko. Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko, nakita nyo naman siguro yung dating ayos ng shop. Ngayon, ito. Tapos meron pa rin akong maliit na private space dito na para sa akin lang na hindi nakakapasok ang customers. Kahit pa paano naman malaki-laki pa rin naman ang area dito ng mga customer. Actually, gusto ko pa magdagdag dito ng kahit maliit lang na kahoy na upuan at table na parang ganito, yung Palochina. Kumbaga parang may lounge something. Or kapag sa hapon, kapag nagkakape ako, meron akong area dyan na medyo maliwalas. So, from dalawang pwesto, naging isang pwesto na lang at naging mas maliwalas pa yung ayos. Kaya masaya naman ako at syempre, isa din sa dahilan nun ay practicality. Kasi kapag dalawa yung pwesto mo, tapos hindi ka naman na kumikita sa gawa, hindi na talaga practical. Although kaya pa rin naman sanang bayaran yung dalawang pwesto, pero mas maganda na yung maging practical ka, diba? At least yung ibabayad mo sa isang pwesto, ipang-i-stock mo na lang ulit ng mga items. Umaabot din kasi sa point minsan na sobrang tumal talaga, na halos wala ka nung benta sa isang araw. Pero actually kahapon, kota ako kahapon. Ano ba date ngayon? Ngayon ay Sabado, February 3. So kahapon, Friday, February 2. Kota ako kahapon. Marami akong benta kahapon. Although hindi laging ganun, mas madalas na mahina pa rin talaga. Kaya isa yun sa major factor na nag-decide na ako na i-give up na yung unang pwesto. So dito ako lumipat sa pangalawa kasi mas malapad to, tapos may CR. Yung isa wala. Tsaka dito kasi may bintana, kaya mas presko. Kaya masarap talaga ang vibe ko dito kumpara dun sa unang pwesto dati. So para sa mga merong ganitong hanap buhay na maaaring dumaan din sa trial sa inyong mga shop, isip-isip na lang talaga ng diskarte. Kailangan sa panahon ngayon medyo maging wise talaga tayo. Kung kailangan i-give up, i-give up. Ganun, diba? Hindi natin ilalaban kung medyo tagilid talaga. Ngayon, surviving naman. Kumikita pa rin naman tayo sa araw-araw, sa awa ng Diyos. Nai-out ang mga bills. Kahit pa paano, nakakapag-restock kahit pa unti-unti, kahit walang gawaan. Kasi yun nga, ang panlaban ko ay ako ang pinakamura pag price ng mga items dito. So, all goods pa rin naman kahit wala na tayong mekaniko at iisa na lang yung pwesto natin. So, ayun lang po. Sa mga nagbabalak na magtayo ng ganitong business, ayun, sana may natutunan kayo. Gusto ko lang talaga i-share kasi ayun nga, natutuwa ako sa mga nag-PM sa atin na nanghihingi ng advice, ganyan-ganyan. Pinapakita lang ng video na ito na hindi araw-araw Pasko sa negosyo. Minsan may pagdadaanan ka talaga na medyo mabigat, pero kailangan lumaban ka pa rin. Kailangan mo lang talaga maging wise sa mga bagay-bagay. Ayan, so salamat sa panonood at see you sa next content. Peace!